Para saan ka ba gumigising, 'di ba? Para sa ating pamilya. Ang question, what if yung pinagtatrabahuhan mo, siya pa ang napag-iiwanan? Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sa araw na ito, ang pag-uusapan po natin ay oras para sa ating pamilya. May dumaan po sa FYP page ko sa may TikTok at pumukaw ng aking damdamin at kumuha ng aking pansin about a Korean show. It's a show na depicting a family, a normal Korean family na yun nga, sa sobrang kabisihan sa taas ng ika nga cost of living na hindi na talaga nabibigyan ng tamang pansin at oras ang kanilang mga anak. Para malaman po natin buong storya, let us watch this. 누구랑 놀 때 제일 좋아? 잘 모르겠다. 너무 취침하니까. 나는 안 놀아줘. 아빠는 어때? 한마디 하면 무서워. 아빠한테 바라는 거 있어? 이렇게 보내줬으면 좋겠다. 그냥 이렇게 보내줘야 좋겠다. 엄마는 어때? 다 좋아하는 것 같아. 엄마한테 말해봤어? 내 말을 안 들어줘. 꾸준히 놀아주면 좋겠어. Ang hirap mag-isa siya sa bahay dahil yung tatay niya at nanay niya, I think may negosyo at trabaho, no? Kumikita sila. Kaya mag-isa siya. Ang nagpalaki yata sa kanya yung kanyang lola. At tuwing umuwi nga yung kanyang ama, pagod na. Kaya nga pagka, parang galit ba? Pag nakakausap, ang kanyang ina naman, di ba, wala na rin time sa kanila. Dahil nga pagod na rin siguro. At parati na rin sigurong galit. Kaya nga, ang hirap. So, honestly, ito po ay isang buhay ng isang Koreano na sa Korea. Pero hindi po nalalayo to sa buhay dito sa Pilipinas. Tayo naman sa Pilipinas, ibang-ibang ating kultura. Gumagawa talaga tayo ng paraan at panahon para sa ating mga anak. Kahit pagod po tayo, hindi po tayo ganun sa ating anak. Ako ay naniniwala ako, hindi nating kultura yan. Hindi tayo galit. At pagod tayo, pero gumagawa pa rin tayo para nagpapanggap pa rin tayo. Pero, ang masakit po nito, alam mo naman, lalo na kung ikaw ay kababayan nating OFW. Napakahirap po ng ganong sitwasyon na I'm sure ramdam nyo itong kwentong to. Diba, nagtatrabaho ka sa bahay. Diba, nag-aalaga ka ng anak ng ibang tao. Minsan, yun nga, may nagkwento po sa akin na isang kababayan nating OFW sa Chinky. Naalagaan ko yung anak ng ibang tao. Nayayakap ko ang anak ng ibang tao. Nabibigyan ko ng oras ang anak ng ibang tao. Pag may sakit, yung anak ng ibang tao naalagaan ko. Pero yung sarili kong anak, hindi ko nayayakap, hindi ko nahagkan, hindi ko nagagabayan, natutulungan pag sila ay nagkakasakit. Masakit po yun. Kaya nga para sa mga tao nakikinig po ngayon, tinatanong ko po sa inyo, ito question lang po. Yes, meron tayong dahilan kung bakit tayo nakikipagsapalaran. Pero ang tanong, what if yung pinagtatrabahuhan mo ay napag-iiwanan na rin? Kaya nga, this is really a hard topic, no, to discuss. Yes, it can go both ways. When sabihin, sige Chinky, uuwi na lang ako para sa aking pamilya, pero ano kakainin namin? Or, kailangan ko talaga magbanat ng buto sa ibang bansa para may maipadala lang ako. Pero paano naman yung oras ko para sa aking pamilya? So, again, this is a question that it's hard to answer. But let me share with you my personal, parang reflection kung paano ko nakapag-decide na gusto kong gawin itong ginagawa ko. Okay, just to give you a perspective, in the year 2006, I came to a crossroads in my life na kailangan mamili rin ako. Bagong kasal ako, lumalaki ng anak ko, and my business is taking so much time away from me, from my family. So it came to a point na nag-usap na kami ng misis ko, pag ipinagpatuloy mo pa ang pagpapalago mo sa negosyong yan, baka, sabi nila, sabi ng misis ko, magsakripisyo ang pamilya natin. Yung oras mo sa akin, yung oras mo sa anak. Lumalaki ang anak mo na hindi mo nakikita. It came to a point in my life na talagang nag-reflect ako, nagpa-mentor ako, nagpa-coach ako,
And after 2 years, I made a decision to sell my business in 2008 and do what I'm doing right now. Kasi with what I'm doing right now, I can travel with them, work from home ako. At the same time, wala akong overhead na talagang yung parang mga tauhan and everything. So I can say, I want to stop anytime. So, yun ang setup ko ngayon. So, ang tanong, ano yung nakatulong po sa akin na kapag-decide ako na ganito? So, allow me to share this with you. Baka rin makatulong din po sa inyo. Ito po yung tinatawag nating, yung parang sinasabi kasi pag ganito ka-busy, ang kailangan mo time management. No. What you and I need is not time management. Okay, what do I mean? Kahit magaling ka mag-manage ng time, but if you manage the wrong things, it is still wrong. Ang kailangan nating matutunan, na yung nag-coach sa akin, nag-guide sa akin, ang sinabi sa akin, Chinky, what you need is not time management. What you need to learn and discover is called priority management. So, ano ba yung priority management? Ibig sabihin, you prioritize the important things in your life. Ano bang mahalaga sa'yo? Ang mahalaga ba sa'yo, pera o pamilya? Siyempre, sagot ko pamilya. Sabi ko, paano naman yung pera? Ayusin mo muna ang pamilya mo at maghanap ka ng pagkakakitaan, sabi niya sa akin, na mapaprioritize mo na yung pamilya mo, magkakapera ka pa. Pero huwag mong uunahin yung pera. Pag inunahin mo yung pera, talagang magko-compromise ang iyong pamilya. So when he told me that, talagang nag-open ang mind ko. Okay. So I have to design my income generation based on the priority that I want. Ang galing. So nung nalaman po yan na talagang I made my family as a top priority. So yung schedule, family time ko, work-related task ko, dapat po una yung pamilya ko. Yun po. Kaya nga, at the start of the year, ito po yung ginagawa ko. Lahat ng birthday, mga anniversary namin na mag-asawa, lahat naka-plot out na yan sa calendar. Naka-prioritize, across out na yan, non-negotiable na yan. Bakit po? Hindi dahil na may malaking opportunity, masisira ang aming schedule, di ba? Kasi minsan talaga ang hirap Ang hirap in the sense, di ba? Yung parang sa sobrang busy mo, hindi mo pinaprioritize yung important date sa pamilya mo. All of the sudden, may na-schedule ka on that date na hindi ka makahindi. Tapos sasabihin mo sa anak mo, pasensya ka na anak, sa weekend na lang natin i-celebrate ang birthday mo, di ba? Kasi nga, nakapag-commit ako dito. Sasagot yung anak po natin na okay lang papa, okay lang mama. Pero in reality, magdadamdam yan at makakaalala. Parang feeling nila, baka ang feeling nila, mas importante pa yung trabaho and opportunity kaysa sa kanila. I hope you understand. Yes, pwede naman i-adjust. Hindi naman batas na kung hindi mo sinelebrate ang anak mo on that day, syempre naman, may mangyaring hindi maganda. Hindi po ganun. Pero ang point lang, kailangang iparamdam po natin sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating anak na sila ang priority. Kaya nga, napakahirap na paksa na ito. Para sa mga kababayan nating OFW, that's the reason why I just want to challenge you. Ask yourself, ano ba talagang long-term priority mo? Na mas maganda nga buhay ng pamilya mo, pero malayo ka sa piling ng pamilya mo? Or ginagawa mo lang to pansamantala para makabuelo ka, makaipong ka, para makabalik ka sa pamilya mo? This is really a tough question that you and I need to answer. Bakit po? Ayaw ko na dumating ang panahon na yung pinagtatrabahuhan mo ay napag-iiwanan mo. Sana naman nakatulong tong episode na ito. At kung nakatulong tong episode na ito, please pakitype lang sa comment section kung ano ang iyong pinagdadaanan. Let us share. This is a community that we want to share. Nandito tayo hindi para mag-judge. Nandito tayo para tumulong. At para sa mga taong mapaghusga, mabilis kayo manghusga, mabilis kayo inis, huwag na kayo mag-comment dito. Kasi ang goal natin is healing, not hurting. Okay? Sana naman nakatulong tong episode na ito at napukaw ang ating damdamin at nabukas ang ating isipan na sana maayos po natin itong malaking problema na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.